Magandang araw mga kaibon. So for today's video, ipapakita ko ulit sa inyo yung nabili nating ibon doon sa JMB, no. Marami nagsasabi yellow face daw, opa, yun. Kaya nagtanong tayo sa mga veterano kung ano nga ba talagang ID nung nabili nating ibon, no. Eto, tara, papakita ko sa inyo. So ngayon mga kaibon, ipapakita ko muna sa inyo yung nabili nating ibon, no. Ito yun, yung nasa taas. Yan, yung green series na yan. Ikukumpara natin siya dito sa green opaline natin, no. Etong nasa gilid. Tsaka yung par blue series natin, yung nasa baba. So ikukumpara natin yung itsura niya, no. Etong green series natin dito na opaline, to green opa to, possible split ino. Siguro kasing edad niya yan, no, yung ibon na yan. Halos magkasing laki sila. Bata pa rin kasi yung ibon na yun eh. Yun, no, yung ibon na yun, yung nabili natin, bata pa rin siya. So halos magkasing laki sila. Etong green opaline natin, orange na orange yung ulo, tsaka pulang pula yung tuka. Ganyan yung green opaline na tiyatawag, no. Eto namang isa, ito naman yung par blue series na tinatawag, no. Par blue opaline naman to, par blue Ewing opaline. Ito, yan, kung makikita nyo, yellow yung ulo nya, tapos yung tuka nya orange din. So itong nabili natin, ang kulay ng ulo nya parang peach yung kulay ng ulo nya, no. Yan, no, parang peach, hindi siya ganun ka orange, parang mapusyaw-pusyaw yung kulay, ano niya, yung kulay ng ulo niya. Tapos yung tuka niya mas light pa doon sa ano, no, sa par blue opaline na ano natin, no, na ibon natin. Kung ikukumpara natin yung tuka nila, no, mas madiin pa yung kulay ng par blue na tuka, no. Mapapansin yung tuka ng par blue natin, ayan, no. Tapos yung tuka niya, ano, yun, hindi madiin. Kaya mas madiin pa rin yung kulay nung tuka ng par blue. Kaya nagtanong tayo sa mga veterano kung ano ba talaga yung ID ng ibon na to. Tara, sasagutin natin yan. Yung ID na ito, no? Yung mga sinagot sa atin ng mga veteranong nag-iibon na nakausap natin. So yun mga kaibon, ito yung ibon na nabili natin, no. Binalik muna natin dito sa ano, sa cage, no. Hiniwalay muna natin siya kasi nabubuli siya. Binubuli siya ng mga matured dun sa ano, sa tawag dito sa flight cage natin, kaya nakaiwalay muna, no, kasi medyo bata pa to. Siguro sa tingin ko na nasa ano pa lang to, 2 to 3 months, no. Ganyan pa lang yung ano, yung edad ng ibon na to. So kung mapapansin nyo, talagang ano, kakaiba talaga yung itsura niya, no. Yung pagka orange ng ulo niya, yun, light na light lang talaga. Tsaka yung tuka niya mas light pa sa tuka ng par blue. So yun, nagtanong tayo sa mga ano, sa mga veterano. Syempre may nagsasabi na yellow face opa daw to. Kaya ang tinanong natin, hindi na tayo lalayo, syempre, no, yung veterano sa yellow face, si Sir Bench, no. Tinanong natin si Sir Bench Season, si Sir Longhair TV. Yun, ang sabi niya sa atin, magbabago pa daw yung itsura nito pag nag-molt, no. Pero yun lang ang sabi niya sa atin, eh, kasi ang tinanong ko sa kanya, ano, sinend ko sa kanya yung video nung vlog natin. Tapos nagpa-ID ako, sir, pwede po bang pa-ID itong ibon na nabili ko dun sa pet market, sabi ko. Dahil marami nagsasabi na yellow face opa daw. Kaya yun, sinat natin si Sir Bench. Kaya ang sagot niya sa atin, yun, magbabago pa daw yung ano nito, yung itsura nito pag nag-molt daw yung ibon natin, no. Etong alaga natin kasi bata pa siya. Pag nag-molt daw to, yun, baka daw magbago pa yung itsura no, yung itsura ng ibon natin na to. Pero hindi ko natanong kapag hindi nagbago yung itsura niya after niya mag-molt, kung ano magiging ID. Yun ang nakalimutan natin itanong kay Sir Bench, no. Kapag hindi nagbago yung ano niya, itsura niya. So yun, kapag nag-molt siya tapos di nagbago yung itsura niya, yun, babalikan natin si Sir Bench para itanong ulit yung
ID ng ibon na to. Kasi si Sir Bench, veterano na talaga sa pag-iibon yun, no? Maraming talagang alagang African lovebirds yun. At saka yung mga nauunang mutation na African lovebirds, no? Yung mga bagong mutation. Halos siya lagi yung nagkakaroon ng unang mutation dito sa atin, no? Kaya siya yung pinagtanungan natin. Tsaka nagre-reply kagad si Sir Bench eh. Madali siyang kausap, mabait na tao si Sir Bench, kaya yun. Sa kanya tayo nagtatanong. Kapag yun, yung mga tropa sa kanya din bumibili ng mga ibon. Kay Sir Bench din bumibili ng mga ibon yung mga tropa natin, no? Katulad ni Sir RBQP Lopez, yun. Shoutout nga pala kay Sir RBQP Lopez dahil birthday niya ngayon, no? Bumibili siya ng mga materyales niya kay Sir Bench din. Katulad nung nabili niyang back to back green opa na split sa yellow face, no? Nabili niya kay Sir Bench. Tapos si Sir si Sir Melchor Advincula, shoutout din kay Sir Melchor Advincula, no? Nakakabili rin siya ng materyales kay Sir Bench TV. Katulad nung natin dito. Ito. Papakita ko sa inyo. Yung ito. Etong blue split opa. Split dilute natin. Binigay ni Sir Melchor Advincula sa atin, no? Meron pa tong perso ring ni Sir Bench TV, no? Yan, binigay sa atin ni Sir Melchor Advincula to. Tapos, doon naman sa mga nagsasabing Aqua Opa line daw to, no? Aqua Opa. Hindi ko rin sure. Kaya nagtanong din tayo dun sa sa tropa ng kaibigan natin na maraming Aqua na Opa line, no? Aqua Opa Ino, marami siyang ganun. B1, Aqua B1, Aqua B2. Kumpleto siya, May Aqua B1 pale follow siya. May Aqua B2 siya na pale follow din. Yun. Kaya nagtanong tayo sa tropa na yun. Sa tropa nung bayo natin. Ang sabi niya naman parang negative daw, no? Sa Aqua, no? Na mutation tong ibon natin. Normal na green series lang daw to, kaya yun. Tinanggap na natin yung yung comment niya dito sa ibon natin, no? Kasi hindi rin talaga natin alam yung na to ng ibon na to yung mutation, kaya yun. Basta pinakita na lang natin sa kanya yung itsura ng ibon natin. Pero yun yung sabi niya, negative daw to sa Aqua, Kaya normal green series lang daw to. Siguro nga magbabago pa yung itsura nito kapag nag-molt yung ibon natin. Pero antayin pa natin, no? Antayin pa natin kung magbabago yung itsura niya pag nag-molt siya. Tapos syempre, tinanong din natin si Sir RBQP Lopez, no? Yung veterano nating tropa sa pag-iibon. Yon, meron din siyang meron siyang split aqua siya. So nagtanong tayo sa kanya, pinakita natin itong itsura ng ibon natin, no? Ang tanong ko sa kanya, sir, positive ba sa aqua tong nabili kong ibon? Sabi ko sa pet market, nabili ko nga ng 180 pesos, sabi ko sa kanya. So ang sabi niya, hindi niya raw sure kung may green series na aqua. Kaya yun, hindi rin siya sure sa ID ng ibon na to, no? Kaya yun, hindi talaga natin malaman kung anong ID ng ibon na to. Kasi hindi rin natin alam yung parents ng ibon na to or hindi rin natin alam kung yung nagbenta nito ay nahuli niya lang din yung ibon na to. Kaya yun, talagang hindi tayo makakasigurado sa ID ng ibon na to, no? Pero ayos lang din yun, no? Hindi tayo sigurado sa ID ng ibon na to, at least meron tayong kakaibang ibon dito sa aviary natin. So yun mga kaibon, no? Hindi talaga natin alam kung anong ID nung ibon na nabili natin. Pero yun, kayo nang bahalang humusga or mag-ID sa mga veterano pa dyan, no? Alam ko maraming veteranong mag-iibon dyan na hindi kilalang hindi kilala sa mga yung mga hindi nagba-vlog, pero veterano na talaga sa pag-iibon. Yun, kung alam nyo yung ID ng ibon na nabili natin, no, paki-comment nyo na lang sa comment section natin para malaman naman natin yung ID ng ibon na nabili natin. So yun, ang gagawin natin yan, kapag nag-mature yung ibon natin, hintayin natin mag-molt, no?
Pag nag-matured at hindi nagbago yung itsura niya, tatry natin ibangga sa ano, sa Power Blue, no? Power Blue series. Baka daw kasi ano, may lahing aqua, sabi nung isang tropa natin. Baka may lahing aqua, ibangga natin sa Power Blue series. Kapag naglabas ng aqua, yon, aqua daw siya. Tapos naman kapag di siya ano, hindi siya umano sa ano, no, sa aqua, no, pag di siya tawag dito naglabas ng aqua, try natin siyang ibangga sa ano, sa split na yellow face, no. Kung makakuha tayo. Alam ko mahal pa yung mga yellow face, no, eh. Yung mga opa na split yellow face, alam ko mahal pa yun, eh. Di natin alam kung makakabili tayo nun. Pero kapag nag-mature yung ibon natin, itry nating hanapan ng kapares para talagang ano, makita natin yung totoong ID ng ibon na nabili natin. So yun mga kaibon, mga kalapatids, hanggang dito na rin yung vlog natin para ngayong araw na to. Maraming salamat. Huwag nyo sanang kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat mga kaibon, mga kalapatids. Ingat and God bless po sa inyong lahat.